behold the love that your Father God has given you, that you are his children. Behold the love that your Father has given you, that he has called you to be his sons and daughters. Yea, and though that work is not yet completed within thee, yea, even though many of you are but young, yea, and but weak, yea, know that the heart of thy God is with you. Yea, and he shall lead you on. He shall take you by his hand. He shall lead you through the valleys. He shall bring you up to the mountaintop. He shall cause you to go from one strength to a greater strength. For his plan for you is good. Yes, that he shall present you as perfect before his sight on that coming day. He shall present you as the righteous that shall shine like the sun in his kingdom. He shall perform that work within you. Yea, so be encouraged, yes, to look to him. Look to your God for your help. Look to your God for your needs. Yea, for in his love, yea, he desires to meet with you. He desires to strengthen you. Yea, and to lift you higher into his goodness and into his love and victory.
Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Truly, Father, we thank you, Lord God. How can we forget the love that you have given us, Father? The great sacrifice that you have done, Father, for us, God, for saving us, Lord God, from eternal damnation. Father, we thank you, Lord. Labis ka po namin pinapasalamatan. Lubos po kami nagpapasalamat, Panginoon. Dahil sa inyong dakilang katapatan sa amin, O God. Salamat, Panginoon, for dying on the cross, O God, to save us, O Lord God. Lord, we want to exalt your name, Father. We want to glorify your name, Father. We want to magnify your name, Father, O God. Sa iyo ang lahat ng papuri, Panginoon. Binabalik namin sa inyo ang lahat ng parangal, lahat ng pasasalamat, O God. Dahil sa inyong ginawa, Panginoon, para sa amin, O God. Tinubos nyo kami, Panginoon, sa tiyak na kamatayan, O Lord God. Salamat, Panginoon, O God. Naway patuloy ka naming pasalamatan, naway patuloy ka naming hanapin, Panginoon. That we would continue to hunger for you, Father. That we would continue to seek you, Lord God. In our devotion, in our quiet time, Father. Meet with us, Father. Speak to us, Lord God. Cause us to grow, Father, in our spiritual lives, oh God. That you may use us, Father, in your vineyard, Lord. Let us not be contented, Father, oh God. Huwag mo po hayaan na kami ay makontento, Panginoon, sa aming kalagayan, Panginoon. Patuloy po naming hangarin. Patuloy po kami mag-desire, Panginoon, oh God, na kami ay lumago, na kami magamit mo, Panginoon, para sa inyong kaharian, O God. Lord, that we would continue to invest, O God, eternal values while we are here on earth, Father, as a way of giving thanks to you, Lord God. Continue to prepare us, Father, to mold us, to equip us, Father. All the messages, O Lord God, that you bring us, O God, every Sunday, Father. Lord, patuloy po itong tumimo sa aming puso, Panginoon. Huwag po kaming manatili, Panginoon, sa aming kalalagayan, Lord. Huwag po kami makontento, Panginoon. Oh, Jesus, salamat po, Panginoon. We thank you, we praise you, we honor you, we glorify you, because you alone deserve all these praises, Father. Hallelujah. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Ito po ang aming samot dalangin sa matamis na pangalan ng Panginoon Kristo. At ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen. Hallelujah. Praise God. Praise God. Tayo po ay makakaupo na sa presensya ng Panginoon. By the way, ito po ang pangalawang linggo ng buwan ng July. Ang bilis ng panahon. Nasa kalagitnaan na po tayo ng taon. Tinatawagan po natin ang mga bata para maipanalangin po. Mga bata, punta po kayo sa harapan para maipanalangin namin kayo. Ito po ang ating mga susunod na mga leaders. Okay, wala na po ba? Tuon po natin ang ating kamay at itaas po natin sila sa ating Panginoon. Dakilang Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa mga batang ito, Panginoon. Lord, tinidedicate po namin sila sa inyo, Panginoon. Sa kanilang murang edad, Panginoon, nagpapasalamat kami na unti-unti mo silang tinuturuan, Panginoon. Unti-unti silang
nagkakaroon ng desire, Panginoon, to learn from you, Father, and to know you, O God. Lord, dalangin po namin, Panginoon, na patuloy mo silang ingatan, Panginoon, sa araw-araw, O Lord God, sa kanilang pag-aaral, O Lord. Gawin mo po silang excellent students, Panginoon. Sila po nawa ay maging mabuting patotoo, Lord, sa kanilang eskwelahan o sa lahat ng lugar na kanilang ginagalawan, sa kanilang mga paglalaro, Panginoon, ay makita sa kanila na kanilang mga kalaro ang pagkakaiba nila dahil sila nga po ay anak ninyo, Panginoon. Na sila po, O God, ay patuloy na lumaki, Panginoon, may takot sa inyo, Panginoon. Continue to instill the fear in the Lord in their hearts, O God. Na sila po ay matakot na gumawa ng mga bagay na hindi nakalulugod sa inyo, Panginoon. At Lord, dinadalangin din po namin ang mga teachers na patuloy na nagtuturo sa kanila. Continue to give them anointing, Father. Give them wisdom, Lord God, to teach these children, Father. Na sila po, O God, ay mahubog, Panginoon, sa inyong mga salita, O God. Salamat po, Panginoon. Nagpapasalamat po kami sa inyo. Pinupuri po namin kayo sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan. Dahan-dahan. Ayan. Praise God. Are we expectant this morning? Tayo po ba ay nakahanda na makinig ng salita ng Diyos? Meron po tayong speaker ngayong umaga na hindi nalingid sa inyo. Siya po ay isa sa ating mga elders. Tatawagan ko po ang ating mahal na pastor, si Pastor Odi Valencia. Palakpakan po natin, Panginoon. Praise the Lord, hallelujah. Bago po ang salita ng ating Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sapagkat noong nakaraang linggo ay 12 taon na ang Christian Community and Mount Zion. At ang Panginoon ay mabuti at matapat sa kanyang mga lingkod at sa loob ng 12 taon ng panalangin, ang Christian Community ay meron ng 2 outreaches. No? Isa sa pinakamalayo yung Rodriguez Rizal. Hapon namin ginagawa yon. So mamaya pupunta kami doon. Ako ang speaker doon. Tapos dito yung pinakamalapit ay dito lang sa halfway, no, sa Block 36. At purihin ang Panginoon. At naging tema namin nung nakaraang anniversary namin ay bearing fruit that will last forever. That will last. So yun, no, at kami, no, sa CCMC nag-expect ng fruitfulness, no, sa taong ito at sa mga darating na taon. Hallelujah. So, isang kagalakan na muli, no, na mapaglingkuran ng Panginoon at kayo sa pamagitan ng salita ng ating Panginoon. At nakakamiss, ano, yung dito sa MCCF, pero hindi kailangan emotion, ano, kailangan ay gawain ng ating Panginoon ang uunahin natin, no. Amen. Hallelujah. So Smyrna, no, a call to be faithful. Ito ang aking mensahe sa inyo. At siguro nag-iisip kayo bakit kaya ito ang titulo ng pamagat ng aking mensahe sa inyo. Dahil po sa ating panahon, ano, sa mga bagay na nangyayari sa ating kapaligiran. So, Smyrna, a call to be faithful. No, ang kongregasyon sa Smyrna, ang panawagan sa atin na tayo po ay maging tapat. Revelation chapter 2, verses 8 to 11. Open your Bible, no, traditional Bible, at yung inyong tablet, iPad, Android, whatever, no? Open that, no? And together, let's read the word of the Lord. Chapter 2 of Revelations, verses 8 to 11. Sumulat ka sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Ako yaong simula at wakas ang nagsasabi sa ng mga bagay na ito. Ako yaong namatay at muling nabuhay. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong mga paghihirap at ang iyong karukhaan. Ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman, at ang kanilang pamumusong.
Sila ay isang sinagoga ni Satanas. Huwag mong katakutan ang lahat ng bagay na malapit mo nang danasin. Narito, ang ilan sa inyo ay malapit nang ipabilanggo ng dyablo upang kayo ay subukin. At magkakaroon ka ng paghihirap sa loob ng 10 araw. Maging tapat kayo, kahit hanggang kamatayan, at bibigyan ko kayo ng gantimpalang putong ng buhay. Siya na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay ay hindi kailanman makakaranas ng ikalawang kamatayan. Be faithful until death. Panginoon, kami po ay dumudulog sa iyo at nagpapasalamat, Panginoon, sa pagkakataong ito na marinig ang iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat isa sa amin, lahat kami, Panginoon. Marinig namin ang iyong tinig, Panginoon, upang tanggapin namin ang blessing, Lord God, ng pakikinig ng iyong salita at pagtunghay sa iyong salita, Panginoon, ng meron pong pag-iisip, Panginoon, na matutunan ito, Panginoon. At higit sa lahat, Panginoon, maging kami, Panginoon, ay tagasunod ng iyong mga salita, may pamuhay po namin ito, Panginoon, upang ang pagpapala ng iyong mga salita ay aming matamu, Panginoon. Sa araw na ito, Panginoon, sa aming pagdulog sa iyo, tungkol, Panginoon, sa kongregasyon ng Smyrna, Panginoon, dalangin po namin na sa aming mga puso ay linangin mo, Panginoon, at ayusin mo ang aming mga puso, Panginoon, na kami tumugon, Panginoon, habang naririnig namin ang tinig mo sa pamagitan ng iyong mga salita, Panginoon, na aming babasahin, Panginoon. Magbigay po ng pagbabago sa aming buhay, magbigay ng pag-asa, magbigay ng direction, Panginoon. Magbigay, Panginoon, ng banal na pananaw, Panginoon, lalong-lalo na, Panginoon, sa panahon na amin pong kinalalagyan, Panginoon. Pagpalain niyo po, Panginoon, ang bawat sa amin na makikinig ng iyong salita, Panginoon. Ito po ang aking salamat dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So ang Smyrna po, isa po sa mga 7 kongregasyon sa Asia Minor. No, kung na ngayon ay, kung tawagin ay Turkey. No? Hindi yung pag November ng Amerika, hindi yan. Bansa po yun. Ano? At isa siya sa 7 kongregasyon at isinulat ang sulat na ito para basahin. Yung Revelation po ay sulat po para basahin po sa 7 kongregasyon, no, ng Asia Minor ng panahon na iyon. So, no, kung inyong iisipin, no, bago dumating sa Smyrna, Ephesus muna kasi may tinatawag tayong Roman road noon, no. Yun yung sila yung hindi lang 7 kongregasyon sa Asia Minor, no, maraming mga kongregasyon doon, pero ito yung pinaka-major na the 7 major congregation sa Asia Minor nung panahon na iyon. So, marinig ng Ephesus hanggang yung 7 churches na iyon, yung mga rebuke, mga promises, mga salita ng Panginoon. At isa ang Smyrna, no, na inutusan ng anghel si Jesus, inutusan ni Jesus ang anghel na isulat ang pahayag ng Diyos na ibibigay ng anghel kay Juan, kay John. At ito ay binasa, no, sa kongregasyon ng Smyrna. Ang Smyrna po ay galing po sa salitang mir o mira, no, sa Tagalog. So ang mira o ang mir ay isa sa mga nung panahon na one of the important spices, no, nung panahon na iyon, no. Siya ay mapait na matamis, no, na bubble gum. So yun po ang pinanggalingan po ng salitang Smyrna. Siya ay isang pabango, no? Pabango. At ginagamit din siya bilang isang medisina. Ang Smyrna ay isa sa, ang lugar ng Smyrna, isa sa mahalagang lugar sapagkat ito po'y daungan ng mga barko na nagdadala ng komersyo o ng mga kalakal. No? Mula dun sa ibang bansa, dadaong dun sa Smyrna, tapos ipapasok yun, dadalhin yun sa inland, ano? Sa kaloob-looban ng Asia Minor. So, napakahalagang seaport o daungan ng mga barko. Ang Smyrna nung panahon na yon ay napakaganda po, no? At siya ay dahil sa kanyang yung lugar niya strategic at maganda. So maraming mga bansa, maraming mga grupo ng mga tao, mga hari, no? Talagang ito ay sinalakay, kinupkup. So kung makita niyo yung cycle, ano, susugurin, kakapturin, tapos palalayain ng isa. So,
masisira, gagawin ulit. Pero nung panahon ni Alexander the Great, isa sa magaling na general nung panahon na yon, ay sinakop niya itong Smyrna. Ito ay kanyang pinaganda sa pamagitan ng kanyang mga inappoint na mga general. At sabi nga ganun, yung mga barko na naglalayag, habang sila papalapit sa Smyrna, nakikita nila itong lugar nito na parang korona. No? Parang korona. Doon sa malayo, pag naglalayag, makikita nila na napakaganda ng Smyrna, parang korona, sapagat yung mga bahay nila, parang kala mo patong-patong. Ano? So, parang patong-patong, parang yung sa Baguio, no? Na ganun. Tapos, pag malayo, napakagandang tanawin na makikita po sa malayo. So makikita natin na maraming mga bansa ang sumakop sa kanya, maraming mga bansa din ang sumira sa kanya. Sabi nga ganun mula sa kapangitan dahil sa mga pangyayari ng kaguluhan sa Smyrna, muli binubuhay hanggang sa huling ang hari ng Syria ay gusto sa sakupin ito. Ang ginawa nung huling general ni Alexander, sapagkat wala na dito si Alexander the Great nung panahon na yon, ay kanyang ibinigay sa Rome, sa Roma. Kaya nasakop iyon ng Roma, pero walang walang clash iyon, walang labanan, basta ibinigay lang, sabi ganoon, protektahan mo kami, kayo ang mamamahala ng lugar na ito. So ang Smyrna ay napakagandang lugar at siya ay naging sentro ng paganong pagsamba, sapagkat kauna-unahang ginawa po ang pagsamba po ng emperor dito po sa Smyrna. So nagtayo po ng templo para kay Emperor Tiberius. Kaya pwedeng mamili yung mga tao kung anong gusto niyang kongregasyon ni Tiberius, ni Hadrian, at saka ni Domitian. So siyempre nandito rin yung mga templo ng mga Diyos-Diyosa ng Griego. So center of paganism ang lugar na ito ng Smyrna. Kaya kung iisipin natin ng mabuti yung binasa natin kanina, at naroon yung kongregasyon ng Smyrna, yung mga mananampalataya, makita natin yung pag-uusig, yung pressure, yung pag-uusig sa kanilang pananampalataya. At isa sa mga importanteng pangyayari po dito, na ang nahukay po ng mga archaeologists, yung tinatawag nating Church of Polycarp. Sapagkat si Polycarp po ang naging bishop po ng kongregasyon ng Smyrna. Si Polycarp po ay isa po sa mga disipulo ni Juan. Basahin natin ulit, Revelation chapter 2, verse 8. Sumulat ka sa anghel ng iglesia sa Smyrna. Ako yaong simula at wakas ang nagsasabi ng mga bagay na ito. Ako yaong namatay at muling nabuhay. So ang Smyrna po, sa paglalahad po ng sulat na ito ng liham ng Panginoon sa Smyrna, isa po siya sa kongregasyon na wala pong tinanggap na anuman pong rebuke mula sa ating Panginoon, kundi komendasyon. So the Lord had no rebuke for the congregation of Smyrna. In fact, binati sila ng Panginoon ayon sa sitwasyon na kinalalagyan ng kongregasyon ng Smyrna. Yung bati ng ating Panginoon sa mga mananampalataya sa Smyrna ay may kinalaman po doon sa kanilang kalagayan. Sabi po doon sa binasa natin, natalata kanina, ang Smyrna, ang mga mananampalataya sa Smyrna ay dumaranas ng kahirapan. Hindi po sila mahirap dahil tamad sila, hindi po. Meron pong dahilan kung bakit sila po ay mahirap o naghihirap po. Sabi ng Panginoon, kayo ay inuusig. Kayo ay nagtitiis sa matinding pag-uusig. Sabi ng ganon, ilan sa inyo ay mamamatay dahil sa inyong pananampalataya. Ito naman ang sabi ng Diyos sa kanilang kondisyon. Bagamat kayo ay mahirap, kayo ay inuusig, kayo ay nagtitiis sa pag-uusig na inyong dinaranas. Ilan sa inyo mamamatay dahil sa pananampalataya, sabi ng Lord sa kanila, tandaan ninyo, ako ang una at ako ang huli. So ano ang kinalaman nito? Itong pahayag, itong bati na ito ng Panginoong Yesus sa believers, sa mga mananampalataya o kongregasyon ng Smyrna.
Sabi niya, I am the first and the last. Sabi niya ganun. Ako ay namatay. Sabi niya ganun sa mga mananampalataya sa Smyrna. Pero muling nabuhay. Unang binanggit po ang pagbating ito na I am the first and the last. Ako ay namatay at muli nabuhay. Noong ito ay ipinahayag ng Panginoong Yesus kay Juan sa Revelation chapter 1 verse 17 to 18. Babasahin ko lamang po yung nasa hulihan ng verse 17. Sabi ganun, ako ang una at ang wakas, yaong nabubuhay at yaong namatay. Sabi ganun, narito ako ay buhay magpakailan paman. So, yung greetings ng Lord kay John, kasi siya ay natatakot sa kanyang nakikitang pangitain. Ito rin yung ginamit ng Diyos ng pagbati niya sa kongregasyon ng Smyrna, sa mga mananampalataya ng Smyrna. Sabi ganun, ako ang una, ako ang huli, ako ay namatay at muling nabuhay. Sa lumang tipan, ito rin ay sinabi ng Diyos sa kanya, patungkol sa kanya. Ako ang una at ako ang huli. Sa Exodus 3, chapter 3, verse 14, sabi ganun ng ating Diyos, kay Abraham, kay Isaac, at kay Jacob, sabi ganun, sinabi ng Diyos kay Moises, ako yaong ako nga, I am that I am. Kanyang sinabi, ganitong sasabihin mo sa mga anak ni Israel, sinugo ako sa iyo, ni ako nga. So sabi ng Diyos, ako nga, ako yung una, ako yung huli. Isaiah 41 verse 4. Isaiah 41 verse 4, sinong gumawa at yumari na tumawag ng mga saling lahi mula nung una? Akong Panginoon ang una at kasama ng huli, ako nga. Isaiah 44 verse 6, ganito ang sabi ng Panginoon ng hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo, ako ang una at ako ang huli. Liban sa akin ay walang Diyos. Isaiah 48 verse 12. Ito pa rin ang pakilala ng Diyos sa lumang tipan. Isaiah 48 verse 12. Iyong dinggin ako, O Jacob, at Israel, na tinawag ko, ako nga. Ako ang una, ako rin ang huli. Ako ang una at ako ang huli. Ako ang Alpha at ako ang Omega. Ako ang simula at ako ang katapusan. Parehas lamang po siya. Basa po natin yan sa Revelation. Ang Panginoon, Jesus, sinabi niya rin, sinabi niya rin kay Juan, ako ang una, ako ang huli. Revelation chapter 1 verse 11. Sinabi nito, ako ang Alpha at ang Omega, ang simula at wakas. Isulat mo sa isang aklat ang anumang iyong makikita at ipadala mo ito sa mga iglesia na nasa Asia, sa Efeso, sa Smyrna, Pergamo, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Revelation chapter 21 verse 6, ito pa rin ang sabi ng ating Panginoon, ako ang una at ako ang huli. Sinabi niya sa akin, ang lahat ay naganap na. Ako ang Alpha at Omega. Ang Panginoong Yesus ang simula at ang wakas. Ibibigay ko ang tubig ng buhay na walang bayad sa sino mang nauuhaw. Revelation 22 verse 13. Last chapter of Revelation, sabi ganun, ako ang Alpha at Omega, ang simula at ang wakas. Ang una at ang huli. So ano po bang ibig sabihin nito? Na mga katagang ito ng Diyos at ng ating Panginoong Kristo. Ako ang una at ako ang huli. Ibig sabihin, ang ibig lamang sabihin nito, ang Panginoon ay wala po siya sa loob ng ating oras o panahon. Na nakikita niya ang nakaraan, nakikita niya ang pangkasalukuyan at nakikita niya ang panghinaharap. Kaya nga sabi niya, alam ko yun. Smyrna, alam ko kung bakit kayo naghihirap. Alam ko kung bakit kayo ay inuusig. Alam ko kung bakit kayo nagtitiis sa pag-uusig na ito. Alam ko na ilan sa inyo haharap ng kamatayan dahil sa pananampalataya. Pero sa inyo ganun, kung sino man sa inyo ang magtagumpay, sabi nga, bibigyan ko ng putong ng korona ng buhay. Alam ng Panginoon. Ako ang una, ako ang huli. Alam ko lahat yan. So yun yung pangako o yun yung encouragement ng Lord sa bawat mananampalataya sa Smyrna. Tingnan po natin yung commendation po ng Panginoong Yesus sa kongregasyon ng Smyrna. Verse 9 ng Revelations 2.
Revelation 2. Nalalaman ko ang iyong mga gawa, ang iyong mga paghihirap at iyong karukaan. Ngunit ikaw ay mayaman. Alam ko ang mga nagsasabing sila ay mga Hudyo, ngunit hindi naman. At ang kanilang pamumusong, sila ay isang sinagoga ni Satanas. 4 na bagay po ang binanggit ng Panginoon sa sitwasyon po. At sa 4 na sitwasyon na ito, meron din pong encouragement, pagpapalakas ng loob para po sa mga mananampalataya. Sa Smyrna, sabi ng Panginoong Hesus sa kanila, Smyrna, congregation ng Smyrna, alam ko ang inyong mga gawa. Sabi ng Panginoon, dahil ako ang una at ako ang uli, alam ko ang inyong mga ginagawa. Alam ko yan. Sabi niya, alam ko ang inyong mga paghihirap. Alam ko yan, congregation ng Smyrna. Alam kong kayo ay nahihirapan. Alam kong kayo dumaranas ng paghihirap. Alam ko na kayo ay dumaranas ng pag-uusig dahil sa inyong pananampalataya at dahil sa inyong mga paggawa ng katuwiran. Una, sabi ng Panginoon, alam ko ang inyong mga gawa. Alam niyo po, ang pananampalataya po, ito po ay, ang ebidensya nito ay yung mabubuting gawa. Resulta ito ng ating relasyon sa ating Panginoon Jesucristo. Ang tunay na pananampalataya po ay kinakakitaan po ng mabubuting gawa. Dahil ang bawat isa po sa atin ay meron pong relasyon sa ating Panginoong Yesus. Ganito po ang buhay at kalagayan ng mga mananampalataya sa Smyrna. At ito po ay pinuproduce sa atin sa pamamagitan natin. Sa pamamagitan po ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Hindi po natin ito sariling gawain. No, ang mabubuting gawa, hindi po natin ito pinlano sa ating buhay. Kaya nga po sabi po ni Apostol Pablo kay Titus, isa sa mga disipulo niya, sabi nga noon, zealous for good works. No? Sabi nga noon, Titus, be zealous for good works. Tayo, mga mananampalataya, maging masigasig tayo sa paggawa ng mabuti. Titus chapter 2, verse 14, Tito, 2:14. Ibinigay niya ang kanyang sarili para sa atin upang tubusin niya tayo mula sa lahat ng hindi pagkilala sa kautusan ng Diyos at malinis niya para sa kanyang sarili ang tao na kanyang pag-aari, masigasig sa mabubuting gawa. Kung ikaw ay pag-aari ng Diyos, saan ganun, inaasahan ng Diyos na maging masigasig ka sa mabubuting gawa. Ganito po, ang tinutukoy ni Jesus sa kongregasyon ng Smyrna, alam ko kung ano ang nangyayari sa inyo. Alam ko kung anong ginagawa ninyo, mabuti yan. Nagbibigay luwalhati yan sa Diyos. Magpatuloy kayong maging masigasig sa mabubuting gawa. Katunayan sa Titus 3 at rest, 8 at 14 po, dalawang talata lamang, 8 ng Titus 3, tapos tatalan tayo sa 14, sapagkat ito po yung konklusyon ng sulat ni Pablo kay Tito nais niyang bigyang diin yung mabubuting gawa ng isang mananampalataya. Ito ay mapagkakatiwala ang salita. Ibig kong palagi mong bigyan ng diin ang mga bagay na ito upang ang mga mananampalataya sa Diyos ay maging maingat sa pagpapanatili ng mabuting gawa. Bigyang diin, sabi ng gano'n, na ang bawat isa sa atin gumawa, panatalihin na gumawa ng mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay mabuti at kapaki-pakinabang. Ang mga bagay na ito ay mabuti at kapaki-pakinabang sa mga tao. Verse 14, dapat matutunan ng ating mga tao na manatili sa mabuting gawa sa araw-araw na pangangailangan upang magbunga. So kung tayo po, katulad ng Smyrna, ay mananatiling masigasig sa paggawa ng mabuti, magdudulot ito, magbubunga ito, magbibigay ito ng bunga sa bawat isa sa atin. So ang mga mananampalatayang kongregasyon ng Smyrna ay meron po silang mabubuting gawa. Kaya nga po, sa pamagitan ng ating mga gawa, hindi po sa pamagitan ng mga kredo. Kahit nakabisado ninyo ang mga kredo o ang salita ng Diyos, ngunit kung wala namang gawa, sabing ganon, walang patutuo ito.
sa ating pananampalataya. Kaya nga ang gawa natin ng meron pong pananampalataya, ito po ang magbibigay ng patotoo ng ating pananampalataya po ay tunay. No, hindi yung hindi kung ano yung dinidebate mo, no, hindi kung ano yung sinasabi mo lang. No, ipakita mo ang iyong pananampalataya sa pamagitan ng mabubuting gawa. Ito po yung ginagawa no, ng mga mananampalataya ng kongregasyon sa Smyrna. No, pinapakita nila yung pananampalataya na yun. Kahit sila yung maharap sa matinding pag-uusig at pagsubok. Efeso 2:10. Ito ay sapagkat tayo ay kanya mga likha na nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus para sa mga mabuting gawa na inihanda ng Diyos ng una na dapat nating ipamuhay. Maliwanag po no, na tayo po ay tinatahawag ng Diyos po no, sa katapatan ng ating pananampalataya po. No, sa harap po ng maraming mga pagsubok at pag-uusig po ng ating pananampalataya. Sa paggawa po ng mabuti, napapansin o hindi napapansin, patuloy po tayong maging masigasig. Isa po na sa mga naging comfort o pag-aaliw, pagbibigay-aliw ng Panginoon sa mga mananampalataya o sa kongregasyon ng Smyrna ay yung kanyang pagkasabi na, alam ko kung ano ang inyong dinaranas ngayon. Alam ko na kayo ay pinipersecute. Alam ko na kayo ay dumaraan sa matinding pagsubok ng inyong pananampalataya. No, yung kondisyon ng mananampalataya sa Smyrna ay may kinalaman po dun sa kondisyon ng kalagayan kondisyon ng syudad mismo ng Smyrna. So ano po yung Smyrna? No, sabi nila mayaman sila pero ang totoo mahirap sila. Kaya sabi ng Diyos, may hirap kayo pero ang totoo mayaman kayo. Sabi sa mga mananampalataya doon, oo. No, kayo ay inuusig dahil sa inyong pananampalataya. Ngunit ang pananampalataya ng mga taong ito, no, na hindi kabilang sa kongregasyon no, ng Smyrna, sabing ganon, sila ay hindi mga tunay na sumasampalataya sa Diyos. Kaya nga, sabing ganon, bagamat ang inyong buhay ay dumaranas, sa bittersweet, sabing nga ganon, no, ang buhay ng Smyrna, sabing ganon, ang inyong buhay, kaya nga Smyrna, sabing ganon, ito ay mapahit na matamis. Yung mapait na dinaranas ang buhay. Pero ang dulo nito ay matamis sapagkat tatanggap sila ng gantimpala sa ating Panginoon. Nakita natin kung paano yung syudad ng Smyrna ay connected po doon sa pagan ritual worship nila. No? Sabi nga sa inyo, sa syudad ng Smyrna, pwedeng mamili kung anong kongregasyon ang gusto niya. No? Pwedeng sa templo ni Tiberius. No? Pwedeng sa templo ni Athena. Pag miyembro ka ng templo ni Athena, meron kang passage, meron kang puting bato. No, na kapag meron ka nun, hindi ka mahirapang makahanap ng trabaho. No, kasi si Athena ay Diyos ng trabaho, no? No, kaya meron silang guild, no, yung grupo ng mga manggagawa. At yung grupo ng mga manggagawa ngayon sumasamba doon, no, sa templo ni Athena. Itong problema ng mananampalataya ng Smyrna. So nakikita niyo po ba yung yung sitwasyon nila? Kung di sila miyembro ng templo ni Athena, wala silang trabaho. Wala silang trabaho. Pero ang mga mananampalataya ng Smyrna, hindi nga sila connected doon sa mga pagan worship na yun, pero sila ay connected sa kanilang tagapagligtas ang ating Panginoon. Si Jesus ang kanilang Panginoon. Kaya nga, no, si Paul, si Polycarp, no, ay naging sikat, no, na pastor or bishop ng Smyrna sapagkat si Polycarp po ay siya po ay dinisipulo ni Apostol Juan. At pagkatapos ito, siya po ay inordain, no, na bishop ng kongregasyon ng Smyrna. At nung hinuli si Polycarp, dahil sa kanyang pangunguna po no, sa kongregasyon ng Smyrna, sabi sa kanya no, na mga umuusig sa kanya, kanyang itatwa no, ang Jesus at sabihin niyang si Caesar o ang emperor ay ang Diyos.
So, itong tugon ni Polycarp sa mga umusig sa kanya. Sabi niya ganon, sa 86, no, na paglilingkod ko sa Diyos, sabi niya ganon, ni isa mang kasamaan ay wala akong tinanggap sa Panginoon. Imagine niyo, no, 86 years, no, na naglingkod si Polycarp. Sabi niya ganon, ito yung kanyang confession. Sabi niya ganon, pero hindi naman ako nakaranas ng kapangitan sa Panginoon. Hindi ako nakaranas ng kamalian sa Panginoon. Bakit ko siya itatatwa? So, nung ginawa kay Polycarp, no, tinali siya, no, nilagyan ng maraming mga tuyong sanga o kahoy, sinunog, pero hindi siya nasunog, hindi siya namatay, sapagkat walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan sa kanya. Sabi ganun, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. So nainis yung executioner, ang ginawa sa kanya, sinaksak na lang siya, namatay siya. No? Namatay siya, pero hindi siya namatay sa apoy, sapagkat ang pangako ng Panginoon, walang kapangyarihan ang apoy, walang kapangyarihan ang ikalawang kamatayan. Opo, sabi nga ng ating Panginoon, matakot tayo dun sa pwedeng pumatay, no, ng ating katawan at ng ating kaluluwa. Pero yung katawan, hindi natin dapat katakutan. So walang kapangyarihan ng apoy kay Polycarp. Kaya sinaksak na lamang siya. Revelation chapter 12 verse 11. Sila ay nilupig nila sa pamagitan ng dugo ng kordero at sa pamagitan ng salita ng kanilang mga patoto. Hindi nila minahal ang kanilang buhay hanggang sa kamatayan. Ito po si Polycarp. Dapat tayong lahat ay maging katulad ni Polycarp. Hindi natin mamahalin ang ating buhay kapag tayo po ay sinasabiang i-deny o itatuwa natin ng Panginoon o ang ating pananampalataya. Alam niyo po, dumarating na ang panahon, no, na mga Kristiyano po ay sinisisi, no, sa mga kalamidad na nangyayari po sa ating kapaligiran. This is now happening, right? Nangyayari na po ito, no, dahil sa mga Kristiyano, no, isang grupo ng mga tao, sabi ganun, inaalipusta ang kanilang karapatan. Merong isang pangyayari sa Amerika, no, dinimanda yung mag-asawang Kristiyano kasi ayaw silang gawa ng wedding cake. Tumatayo sila sa kanilang pananampalataya, no, hindi kami makikipag-participate, no. So, kaya dinimanda sila, sabi ng lower court, magbayad kayo $135,000. Bankrupt. Negosyo ng Kristiyanong yun. No, Christians are being blamed, no? Dahil nasusuppress, no, yung isang grupo ng mga tao, dahil yung rights daw nila ay tinatapakan ng mga Kristiyano dahil sa mga pangangaral na ginagawa ng mga Kristiyano. Dalawang preacher, no, nangangaral sa kalsada, wala namang kinalaman doon sa grupo ng mga taong yun na nagrarally, pinuntahan, binugbog. Bakit? Sapagkat sabing ganun, inaapakan ninyo ang aming karapatan, no, na kami ay ganitong klaseng grupo ng mga tao. Opo, dumarating na po ang panahon na sinisisi, no, ang Kristiyano dahil sa mga pangyayari sa ating kapaligiran. At dahil dito, susunod po ang pag-uusig sa mga Kristiyano. Pero ito po sabi ni Pedro po sa bawat sa po sa atin. Unang Pedro 3:14 hanggang 15. Unang Pedro 3:14 hanggang 15. Excuse me. First Peter chapter 3 verse 14 hanggang 15. At kung uusigin kayo sa paggawa ng mabuti, pinagpala pa rin kayo. Huwag kayong matakot sa kanilang pinangangambahan at huwag kayong mabaghabag. Ngunit, pakabanalin ninyo ang Panginoon Diyos sa inyong mga puso. Umanda kayong lagi na sumagot sa sino mang magtatanong sa inyo patungkol sa inyong pag-asa na may kamuan at pagkatakot.
Kung kayo po ay dumaranas po ng suffering o ng paghihirap dahil sa inyong pananampalataya, ituring niyo po na ito po ay pagpapala ng Diyos sa buhay ninyo. Suffering is a blessing. No? Mahirap at tanggapin, pero ito po ang katotohanan sapagkat ito po ang sinasabi po ng salita. Ito po ang implikasyon ng salita ng Diyos. Kung ikaw ay dumaranas dahil sa iyong pananampalataya, kung ikaw ay dumaranas dahil sa paggawa ng mabuti, kung ikaw ay dumaranas dahil ikaw ay matuwid sa iyong pamumuhay, ito po ay nagpapakita lamang at nagpapatutuo lamang na ikaw po ay namumuhay ayon sa kalooban ng Diyos. Ikaw ay pinagpala ng Diyos. Unang Pedro, chapter 4, 1 Peter chapter 4, verses 12 to 14, then talong po tayo sa verse 19. Mga minamahal, huwag ninyong isipin na wari bang hindi pangkaraniwan ang matinding pagsubok na inyong dinaranas. Huwag ninyong isipin na tila baga hindi pangkaraniwan ang nangyayari sa inyo. Magalak kayo na kayo ay naging bahagi sa mga paghihirap ni Kristo. Kapag nahayag na ang kanyang kalulatian, labis kayong magalak. Kapag kayo ay inalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, pinagpala kayo sapagkat ang Espiritu ng kalulatian ng Diyos ay nananahan sa inyo. If you are suffering because of your faith, sabi ganon, titiyak ng Diyos ng kanyang glory ay nananahan sa inyo, ang kanyang kalulatian ay nananahan sa inyo. Sa ganang kanila, sila ay inalipusta, ngunit sa ganang inyo, siya ay pinarangalan. So kung tayo pala ay dumaranas ng pag-uusig, naluluwalhati pala ang ating Panginoon sapagkat tayo po ay nakikiisa sa Kanyang dinanas na paghihirap po. Verse 19, kaya ang mga nagbabata dahil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos ay italaga nila ang kanilang kaluluwa sa Kanya na matapat, na manlilikha at magpatuloy sa paggawa ng mabuti. Kahit tayo po ay nahihirapan po sa buhay nito dahil tayo po inuusig sa ating pananampalataya. Inuusig tayo dahil dinadala natin ang pangalan ni Jesus. Inuusig tayo dahil tayo po ay namumuhay ng matuwid. Sabi po ni Pedro, sabi nga magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Huwag tayong magsawa. No? Huwag tayong panghinaan ng loob. Magpatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Sapagkat ang pag-uusig o ang mga bagay na hinaharap nating mahirap sa ating buhay, ito po ay ginagamit ng Diyos at pinapahintulutan niya para masubukan ang inyong pananampalataya. Upang makita ng bawat sa atin, ano na ba ang level ng aking pananampalataya. No, kaya niya pinapayagan ang mga bagay na ito sa ating buhay para i-test ang ating faith. Hindi para malaman ng Diyos, alam ng Diyos kung ano ang ating faith. Kaya nga po siya po nagbibigay at nagdadagdag ng ating pananampalataya. Tayo, para malaman natin kung ano ang degree ng ating pananampalataya. At kung malaman natin, sabihin natin sa Diyos, Panginoon, dagdagan mo po ang aking pananampalataya. Palaguin mo po ang aking pananampalataya. Ito po ang pahayag ni Pedro sa kanyang sulat sa mga Kristiyano sa unang Pedro 1:3 hanggang 9. Purihin ang Diyos at Ama ng ating Panginoong Hesukristo sapagkat sa kanyang dakilang kahabagan ay ipinanganak niya tayong muli patungo sa isang buhay na pag-asa sa pamamagitan ng pagkabuhay muli ni Hesukristo mula sa mga patay. Ginawa niya ito para sa isang manang hindi nabubulok, hindi narurumihan at hindi kumukupas na inilaan sa langit para sa atin. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nag-iingat sa atin sa pamamagitan ng pananampalataya para sa kaligtasang nakahandang ihayag sa huling panahon. Ito ang inyong ikinagagalak, bagamat ngayon sa sandaling panahon, kung kinakailangan ay pinalulumbay kayo sa iba't ibang pagsubok. Ito ay upang ang pagsubok sa inyong pananampalataya na lalong higit na mahalaga kaysa ginto na nasisira. Bagaman, sinusubok sa pamamagitan ng apoy ay masusumpungan sa ikapupuri, ikararangal, at ikaluluwalhati ni Hesukristo sa kanyang kapahayagan. Kahit na hindi ninyo siya nakikita, iniibig ninyo siya. Kahit hindi ninyo siya nakikita ngayon, ay nananampalataya kayo sa Kanya. Dahil dito, nagagalak kayo ng kagalakang hindi kayang ipaliwanag sa salita at puspos ng kaluwalhatian. Nagagalak kayo sapagkat tinatanggap ninyo ang layunin ng inyong pananampalataya na walang iba, kundi ang kaligtasan ng inyong mga kaluluwa. Kaya kung sinusubok po ang ating pananampalataya, tayo po yung magalak po. At patuloy, na gumawa tayo sa paggawa po ng mabuti.
para sa ikaluluwalhati, ikararangal, ikatataas ng ating Panginoon, Hesus Kristo, upang mahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa ating mga buhay. Sabi ng Panginoong Hesus sa mga mananampalataya at kongregasyon ng Ismir, alam ko na kayo ay naghihirap. No, hindi po yung poor, hindi naghihirap ang mananampalataya sa Ismir dahil sila po ay mga tamad. Masisipag po sila. Masisipag sila magtrabaho, masisipag silang gumawa ng mabuting gawain. Ang dahilan po kasi, meron pong tinatawag na spy and reward network, doon sa Smyrna. Ika nga, para ikaw, minsan ang ginagamit din dito ay mga mananampalataya. Kaya nga sabi ng gano'n, yung sinagoga ni Satanas, ginagamit ito para ituro yung mga Kristiyano at ang kapalit ito, pagkain o trabaho. O kaya naman, binoboykot yung mga mananampalataya negosyante. Sinusubukan ang kanilang pananampalataya. Sabi ng Panginoong Hesus, alam ko, ng inyong paghihirap, hindi dahil kayo ay mga tamad, kundi dahil kayo ay inuusig sa inyong pananampalataya. Kaya nga, sa Book of Revelations din, nakita natin, darating ang panahon na tayong mga mananampalataya magiging walang karapatan sa mga bagay na kailangan natin sa ating buhay, sapagkat hahanapan tayo ng tatak. So, si Smyrna, yung kongregasyon ni Smyrna, na-experience na nila ito. Kung hindi ka sumasamba kay Athena sa kongregasyon ni Athena, wala kang trabaho. Hindi ipopromote yung iyong produkto. Hindi ka tatanggap ng mga produkto galing doon sa mga ibang bansa na idinadaong doon sa kanilang port. So sila ay inaalisan ng karapatan. So napakahirap po ng kalagayan po ng mga mananampalataya ng Smyrna. At sila po ay tinuturo po. Minsan ng kapwa din, ng mga nasa loob ng kongregasyon nila. Sapagkat sila ay kabilang sa kongregasyon ni Satanas. So ang gagawin sa kanila, huhulihin, papahirapan, pipiliting i-deny ang Panginoong Yesus, at kung hindi, papatayin, ipapakain sa leon. Ngunit ito po ang paalala ng Panginoon sa kanila. Sabi ganoon, bagamat kayo ay mahirap, pero sinasabi ng Panginoon sa kanila, sabi ganoon, kayo ay mayaman sa mga spiritual na pagpapala. You are rich with spiritual blessings. At yung spiritual blessings na yon, hindi yon makukuha sa inyo. Hindi mabubulok iyon. Hindi mananakaw iyon. Sa inyo iyon. Nasa inyo yun. Nasa mga mananampalataya sa Smyrna. Kung dumating ang panahon na mararanasan po natin, alalahanin po natin, bagamat tayo ay mahirap o nahihirapan tayo sa buhay na ito, sa ating mga pangailangan, tiniyak ng Panginoon, I am the first and the last. I know from the beginning and I know from to the end. Sabi ng Lord, magtiis kayo. Manampalataya kayo na ang suffering nito ay blessing ko sa inyo, sapagkat kayo ay tatanggap ng korona ng buhay at ang kapangyarihan ng apoy at ng kalawang kamatayan ay wala ng kapangyarihan sa inyong buhay. So sabi ng Panginoon, kayo ay mahirap pero kayo ay mayroong kayamanan at ang kayamanan na yan ay hindi makukuha sa inyo sapagkat yan ay spiritual blessings. Kaya kung kayo ay dumaranas ng pag-uusig dahil sa inyong katuwiran, paggawa ng katuwiran, ito po ang sabi ng Panginoong Yesus sa kanyang pangaral sa bundok, sa Sermon on the Mount, Matthew 6, verse 19 to 21, huwag kayong mag-ipon para sa inyong sarili ng kayamanan dito sa lupa na kung saan maraming tanga at kalawang ang naninira. Nanakawin din ang mga ito ng mga magnanakaw. Sa halip, mag-ipon kayo ng kayamanan sa langit dahil doon ay walang tanga at kalawang nasisira at wala ring mga magnanakaw. Ito ay sapagkat kung saan naroon ang inyong kayamanan, ay naroon din naman ang inyong puso. Lastly, sabi ng ating Panginoong Yesus sa mga mananampalataya o sa kongregasyon ng Smyrna, sabi nga, kilala ko
kung sino, no? Alam ko kung sino ang mastermind ng pag-uusig sa inyong mga buhay. Sabi ng Panginoon, ako ang una at ako ang huli. Kaya alam ko, kilala ko kung sino yan. Sabi nila sila ay mga Hudyo, pero hindi sila mga tunay na Hudyo. Sila ay, ano sabi ng Panginoon, sila ay sinagoga ni Satanas. So anong implikasyon nito, ng katagang ito, no, na alam ko, kilala ko kung sino ang mastermind ng persecution sa inyong mga buhay. Ang implikasyon po nito, ang Diyos ang hahatol kay Satanas at sa mga taong ito na nagpapagamit para usigin ang mga Kristiyano, ang mga mananampalataya o ang kongregasyon sa Smyrna. Sila ay sinagoga ni Satanas. Ngunit para sa mga nagtitiis, no, sa pag-uusig sa kanilang pananampalataya, sa kanilang paggawa ng mabuti at paggawa ng katuwiran, sabi ng Panginoon, kayo ay aking bibigyan ng gantimpala. Ito po ang pangako ng ating Panginoon. Ito po ang kanyang ibibigay na gantimpala sa kongregasyon ng Smyrna. Sa bawat isa sa atin, no, na magtitiis tayo sa darating na paghihirap o pag-uusig ng ating pananampalataya at ng paggawa ng katuwiran. Revelation chapter 2 verse 10 to 11. Huwag mong kakatakutan ang lahat ng bagay na malapit mo nang danasin. Again, gusto kong i-emphasize, huwag mong kakatakutan ang lahat ng bagay na malapit mo nang danasin. Narito ang ilan sa inyo ay malapit ng ipabilanggo ng dyablo upang kayo ay subukin. At magkakaroon ka ng paghihirap sa loob ng 10 araw. Magiging tapat kayo kahit hanggang kamatayan at bibigyan ko kayo ng gantimpalang putong ng buhay. Siya na may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Ang magtatagumpay, those who will overcome, sabi ganun, ay hindi kailanman makakaranas ng ikalawang kamatayan. Final word of hope para po sa believers o sa congregation at Smyrna, sa pamagitan po ng pangako ng Panginoong Yesus. So sabi ng Panginoon, sila ay kanilang pinalalakas ang kanilang kalooban. Sabi ganun, huwag kayong matakot. Pagtagumpayan ninyo ang takot na ito. Oo, malapit na. Mararanasan ninyo ang matinding paghihirap. Pero sabi ng Panginoon sa kanila, huwag kayong matakot. At binibigyan sila ng warning ng Lord, marami pang pag-uusig na darating. Kaya huwag kayong matakot. Matthew chapter 10 verse 28, sabi ng ating Panginoon, huwag kayong matakot sa mga pumapatay sa katawan, ngunit hindi makakapatay sa kaluluwa. Sa halip, matakot kayo sa Kanya na makakapatay kapwa ng kaluluwa at ng katawan sa impyerno. Ang mabuting balita po, hindi po magtatagal po ang pag-uusig. Mabilis lamang po ito. Mabilis lamang ito, no? Hindi ito panghabang buhay. Sabi ng Panginoon, kilala ko ang inyong mga kaaway. Kilala ko ang inyong kaaway. Ang dyablo ay ang inyong kaaway. Mga kapatid, mas mabuti pong mabuhay para sa Diyos at dumanas po ng paghihirap dahil sa inyong pananampalataya, dahil sa inyong paggawa ng mabuti, dahil sa inyong paggawa ng katuwiran. Matthew 5:11, verse 12, Sermon on the Mount, sabi ng ating Panginoon, pinagpala kayo kung kayo ay inaalimura ng mga tao at pinag-uusig at pinagwiwikaan ng lahat ng uri ng masamang salita ng napawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak at magsaya kayong totoo sapagkat malaki ang inyong gantimpala sa langit. Ganyan din ang ginawa nilang pag-uusig sa mga propetang nauna sa inyo. May pangako po ang Panginoon sa bawat mananampalataya na mag-o-overcome. May pangako ang ating Panginoon. Doon sa mga magtatagumpay, to those who will overcome, sabi ng Lord, I will give you the crown of life. And the power of the second death, sabi ganon, wala siyang kapangyarihan sa inyo. Napakagandang pangako ng ating Panginoon, crown of life. This will last forever. In persecution, very short lang yon. Napakaigsi.
Yung crown of life na ilalagay ng Lord sa atin, napakahaba. No? Habang panahon. Sabi pang ganun, isa pang pangako ng Panginoon sa mga mag-overcome, hindi kayo daranas ng ikalawang kamatayan. Revelation 20, verse 4 to 6. At nakita ko ang mga luklukan. Nakaupo rito ang mga tao at binigyan sila ng kapamahalaan upang humatol. Nakita ko ang mga kaluluwa ng mga lalaking pinugutan ng ulo dahil sa pagpapatotoo tungkol kay Jesus at dahil sa salita ng Diyos. At nakita ko ang mga hindi sumasamba sa mabangis na hayop, yung the beast, no? O sa kanyang larawan, hindi nila tinanggap ang kanyang tatak sa kanilang mga noo at sa kanilang mga kamay. Ang mga taong ito ay nabuhay at nagharing kasama ni Kristo sa loob ng 1,000 taon. That promises, no, bahagi ng pangako ng ating Panginoon kung tayo po ay magtatagumpay. Tayo ay kasama sa unang muling pagkabuhay. At mapalad, no, ang mga mananampalataya na mamubuhay sa unang muling pagkabuhay sapagkat tayo ay makakasama ng Panginoong Yesus na mamumuno at mamamahala. Siya ang ating pinuno at tayong kanya ay nasa ilalim ng kanyang kapamahalaan. 1,000 taon yun. So imagine niyo, alam natin kung anong age natin na time na yun. 1,000 years, lahat tayo. Sabay-sabay na papasok, no? Sa millennium na yun. So start from 1. Ngunit hanggang sa matapos ang 1,000 taon, ang mga natira na mga namatay ay hindi muling nabuhay. Ito ang unang pagkabuhay muli. Pinagpala at banal ang mga kabilang sa unang pagkabuhay muli. Ang kalawang kamatayan ay walang kapamahalaan sa mga taong ito. Inulit ng ating Panginoon kanyang pangalan. Second death will no longer have power over you. Ngunit sila ay magiging mga saserdote ng Diyos at ni Kristo at sila'y maghaharing kasama niya sa loob ng 1,000 taon. Revelations 21, verse 1 to 18. Revelations 21, verse 1 to 18 at 1 to 8. At nakita ko ang isang bagong langit at ang bagong lupa, sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay lumipas na. Ang dagat ay wala na. At akong si Juan, nakita ko ang banal na lungsod, ang bagong Jerusalem na bumabawang mula sa Diyos na buhat sa langit. Ito ay inihanda na katulad ng isang babaeng ikakasal na ginayakan para sa kanyang magiging asawa. Narinig ko, sabi niya gano'n, ang isang malakas na tinig mula sa langit, sinabi nito, narito ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao. Siya ay mananahang kasama nila, sila ay magiging mga tao niya. Ang kanilang Diyos mismo ang sumaka nila at siya ang kanilang magiging Diyos. Pupunasin ng Diyos ang bawat luha sa kanilang mga mata, mawawala na ang kamatayan, ang pagtangis, ang pagiyak o ang kabalisahan. Ang mga bagay sa nakaraan ay lumipas na. Ang nakaupo sa trono ay nagsabi, tingnan ninyo, ginawa kong bago ang lahat ng bagay. At sinabi niya sa akin, isulat mo ito sapagkat ang mga salitang ito ay totoo at tapat. At sinabi niya sa akin, ang lahat ay naganap na. Ako ang Alpha at Omega. No? Jesus' greetings, no, to the congregation at Smyrna. I am the first and I am the last. Ang simula at ang wakas. Ibibigay ko ang tubig ng buhay na walang bayad sa sinumang nauuhaw. Ang magtatagumpay ay magmamahal ng lahat ng bagay. Ako ay kanyang magiging Diyos at siya ay magiging anak ko. Ngunit ang mga natatakot at ang mga hindi sumasampalataya, ang mga kinamumuhian ng Diyos, mga mamatay tao, mga mapakiapid, mga manggagaway, mga sumasamba sa Diyos-Diyosan, at lahat ng mga sinungaling, ang bahagi nila ay sa lawa na naglininga sa apoy at asupri. Ito ang ikalawang kamatayan. So, huwag tayong matakot. No? Huwag tayong matakot sa mga bagay na daranasin natin sa ating panahon, sapagkat nakikita na po natin yung palatandaan. Nakikita na natin yung mga palatandaan. No? Na ang mga Kristiyano po ay uusigin, hindi lamang po doon sa parting iyon ng kontinento ng ating mundo. No? Hanggang dito po sa ating bansa ay mararanasan po ng mga Kristiyano. Malapit na po, sabing gano'n, ng ating Panginoon ayon sa ating pagkabasa. Kaya tayo po ay maging tapat po. No? Bilang pagtatapos po,
no, sa mensaheng ito. No? Hindi po ako nananakot, ngunit sinasabi ko lamang po kung ano po ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya dapat maging handa po tayo. Smyrna. No? Sila ay pinadala ng sulat ng Panginoon sa pamamagitan ng kanyang anghel at ibinigay kay Juan. At sabing ganoon, dalin ito ng courier doon sa Ephesus, doon sa seven congregation of churches na iyon. Read, sabing ganoon. At lahat ngayon ay binabasa natin. Binabasa natin. Ang darating na suffering ay magiging matindi po. Magiging matindi po ang darating. Kaya nga po, napakaganda po ng tema natin itong taon na ito. No? Paghahanda no, ng bawat tahanan. Ihanda natin ang ating mga sarili, ihanda natin ang ating mga anak. Mamuhay tayo sa katuwiran, na maging matatag tayo sa ating pananampalataya. Kaya nga sabi ng ating Panginoon, isa sa kanyang mga description, sabi niya ganoon, ako na namatay ay muling nabuhay. Kayo ay mamamatay, tayong lahat ay mamamatay, pero sabi niya, dahil ako ay namatay at muling nabuhay, kayong lahat ay muling mabubuhay. At mas maganda kung tayo ay kasama doon sa unang resurrection. Kasi mararanasan natin kung paano mamahala ang Panginoon. Pero bago natin marating yung pamamahalang yung kasama ang Panginoong Yesus sa loob ng 1,000 taon, sinasabi ng Panginoon, magtiis tayo. Gawin natin ang kanyang kalooban, mamuhay tayo ng matuwid, inaalipusta tayo dahil sa ating mga mabubuting gawa. Sabi ng ating Panginoon, magpatuloy tayo. Huwag tayong tumigil. Gawin natin kung ano ang kalooban ng ating Panginoon. Sapagkat sabi ng Panginoong Yesus, ako na namatay ay muling nabuhay. Kung tayo ay mananatiling tapat, titiyak ko po sa inyo na tayo po'y tatanggap po ng korona ng buhay. At yun po ilalagay ng Panginoong Yesus sa ating mga ulo. At yung korona ng buhay na yun po ay magpawalang hanggan. Hindi po ba napakaganda? So yung suffering natin dito, napakaiksi lamang compared po doon sa eternity na ibibigay ng Lord. Imagine niyo na lamang po, doon sa unang resurrection, kung tayo po ay makakasama. At dalangin ko, lahat tayo makasama. 1,000 years yun. No, hindi ko ma-imagine no, kung ano pa yung hanggang 80 nga no? Parang gusto na nating makarating ng age 80 para malaman natin. Yung mga katulad nila Mami Sen, alam na nila kung ano ang age 80. Ano? Kaya lang dito, age 80, medyo mahina na nakatawan mo, sa millennium. Lahat tayo malalakas doon, di ba? Walang mahina. No, lagi tayong on fire sa gawain ng Lord. No, pupunta tayo doon lagi sa sentro ng pagsamba. Pero dito, no, umulan at nilagnat tayo sa absent muna ako sa church ngayon. But in the millennium, no, napakagandang tanawin. Napakagandang tanawin. Mga kapatid, bilang mga followers at tagasunod ng ating Panginoon, maglingkod po tayo. Na huwag po tayong manghinawa na gumawa po para sa Diyos, mamuhay ng matuwid, at sumama tayo sa ministeryo ng MCCF. Kahit po mahirap. Kahit po mahirap. Sapagkat sa katotohanan, hindi po ibinuhos ng Diyos ang kanyang lakas, ang kanyang kapangyarihan, para lamang tayo ay kanyang iiwas sa paghihirap na daranasin ng ating. Hindi niya ibinuhos yung kanyang power doon. Naku, ayokong mag-suffer si Odi. Poprotektahan ko siya. No, God does not devote His energy, His power to keep us from suffering. But God devoted His energy, His divine power and grace to save us from the power of second death. Jesus died on the cross para una bigyan tayo ng kaligtasan. At pangalawa, magpatuloy tayo doon sa kalaguan ng ating pananampalataya hanggang tayo po ay makarating po doon. No, sa spiritual Mount Zion natin na mararanasan natin ng Diyos. At pagkatapos,
doon sa literal na karanasan natin ng Panginoon ay makikita nating naghahari. At tayo kanyang bibigyan ng kanyang responsibilidad na maghari po sa ibabaw ng lupang ito kung tayo po ay makakwalify na pumasok po sa 1,000 years rule and reign of our Lord Jesus Christ. Tayo ay magiging mga saserdote doon. Tayo ay magiging mga maliliit na hari. No? Sapagkat yung hari ng hari, siya po yung ating hari. Tapos malalaman na natin, ganito pala ang pag-dispense ng true justice. Ngayon, medyo kasi bias pa tayo sa mga justices di ba? Pero pagdating ng time, we will know, how to be merciful. Ngayon, medyo parang mahirap ang arukin. So nakita niyo po ba, God, binigay niya yung kanyang sarili, hindi para tayo proteksyonan sa mga pag-uusig, but pinoproteksyonan niya tayo sa tiyak na daranasin ng mga taong hindi po tatalima sa kanyang kalooban. Ililigtas po tayo ng Panginoon kung tayo po ay magiging matapat po sa Kanya. Mabubuhay po tayo sa ibabaw ng lupang ito. At habang tayo po ay nasa ibabaw ng lupa ito, tinitiyak po ng Diyos sa atin, ng Panginoong Yesus sa atin. The wave after wave of persecution, suffering, trials, pain will come. But God is mighty. Ngunit ang Panginoon ay makapangyarihan. Sabi niya ganoon, don't worry, I am the first and the last. I am dead, but I am alive. Sabi niya ganoon. If you will overcome, I will give you the crown of life. And then the second death have no power over you. Rejoice when you are suffering. So God, dinibote ng Lord ang kanyang sarili para tayo kanyang iligtas. Para tayo ay hindi mapawalay sa Kanya, kundi tayo ay makasama niya maghahari. Pagkatapos ng 1,000 taon na yon, papasok na po tayo sa eternity. At yun na po ang pinakamagandang bahagi ng magiging buhay po natin sa ating Panginoon. Mga kapatid, ang Panginoon po ay nananawagan po sa bawat isa sa atin. Katulad po ng mga mananampalataya sa Smyrna. Ang Panginoon ay tinatawag tayo para po sa larangan po ng katapatan po sa Kanya. Maging matapat po tayo sa Kanya. Brother Odi, wala pa namang persecution sa atin. Maging handa po tayo. Hindi natin alam. Pero sabi na pa, malapit na. Binibigyan niya tayo ng warning. Malayo yung Amerika, malayo yung Europe, doon lang yun. Malayo yung Middle East. Let's be prepared, Let's heed the call to be faithful. At tingnan natin yung kongregasyon ng Smyrna. Ang Panginoon walang rebuke sa kanila, commendation meron, tapos higit sa lahat, merong promise ang Lord sa kanila. Nawa, tanggapin po ng bawat sa atin yung pangako na ibinigay ng Diyos sa kongregasyon at mananampalataya ng Smyrna. Maging katulad po tayo ng kongregasyon ng Smyrna. Magtitiis po tayo sa ating pananampalataya, magpapatuloy po tayong gumawa ng mabuting bagay po. Magpapatuloy po tayo na mamuhay po ng matuwid. Amen po ba? Amen. Sige po. Bago ko po i-turn over kay Pastor Tony Godin, hindi ko po nabanggit kanina yung PGH ministry po natin. So, ilan po sa amin ay patuloy po na nagtatapat sa ating Panginoon. Patuloy po ako nananawagan sa inyo. Be involved po sa ministry ng PGH. Half day po, half day. Kung meron kayong half day every Friday, ay pwede niyo pong ibigay sa Lord po sapagkat kailangan po ng blessing ng mga tao din, especially ng healing. At alam niyo po ba, napakabuti po talaga ng Panginoon. Kapag ako may dumarating sa punto ng parang nadi-discourage ako na itutuloy pa ba itong PGH ministry, meron naman pong darating. Uy, ako po, pinag-pray po ako. Natutuwa po ako, sabi ng isang babae, pinag-pray po ako ni nanay. Sino si nanay? Sister Evelyn. Nung nagre-report sa amin yung babae. Pinag-pray po ako ni nanay. Ilan ka naman? 2 years ago ba? 2 years ago? Sabi ko, parang 2 years ago ba? So, parang 2 years ago, sabi ko gano'n. At alam niyo po, sabi ko gano'n, parang once a year na lang yata. Sabi monitoring na lang. Ano pong ibig sabihin nun? Pinagaling na po ako ng Lord. Ako, salamat po sa inyong panalangin. Sabi ko sa Lord, ang galing mo talaga. Itutuloy ko muna, Panginoon.
itutuloy ko yung ministry na ito, no? No? Ito po yung ministry po ng MCCF, no? Hindi po ito ministry ng FMCC o ng CCMC. And hopefully nga, sana nga maging ministry ng FMCC. Pero, huwag niyo pong kalimutan, meron po tayong ministeryo po no, sa prayer and spiritual counseling po no, sa PGH po. Doon po sa mga sumasama, magpatuloy po tayo. At doon pa sa mga hindi po nakasama, gusto niyo pong maranasan at gusto niyo pong tumanggap ng burden po from the Lord, I encourage you po na tayo po sumama po kayo. Tayo po lahat ay tumayo po at ako po yung mananalangin. I-close ko po no, with the prayer po no, na meron pong blessing from the Word of God. Lord, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sapagkat ang bawat salita mo, Panginoon, ay laging on time, Panginoon. Ito ay napapanahon, Panginoon. Hindi nawawala, Panginoon, sa panahon ng iyong mga salita, Panginoon. Ano man ang ipangaral sa pulpitong ito, Panginoon. Ano mang talata, Panginoon, ang ipangaral sa pulpitong ito, Panginoon. Laging nasa panahon ng iyong salita, Panginoon. At dalangin namin, Panginoon, ng salita ng Diyos na aming narinig. Ang bawat binhi nun, Panginoon, makasumpong po ng matabang lupa sa amin, Panginoon. Hindi upang matakot, Panginoon, sa mga bagay na mangyayari, kundi para maging handa, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na kami maging tapat sa panawagan mo, na kami ay maging matapat, Panginoon, sa aming pananampalataya. Maging tapat, Panginoon, sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Maging tapat, Panginoon, sa pamumuhay bilang matuwid, Panginoon, dahil kami ay tinuwid mo, Panginoon. At kung kami, Panginoon, ay panghihinaan ng loob, Panginoon, ituon mo, tulungan mo kami ituon ang aming mata ng pananampalataya sa iyo at makita namin, Panginoon, na kami, Panginoon, ay iyong bibigyan ng iyong pangako, Panginoon. Napakaraming pangako, Panginoon, ang matatamasan ng bawat sa amin. Higit sa lahat, Panginoon, makakasama ka namin, literal, Panginoon, sa iyong paghahari, Panginoon, sa darating na panahon, O Diyos. Tulungan mo kami magtagumpay, Panginoon. Tulungan mo kami, Panginoon, na maging masigasig sa paggawa ng mabuti, Panginoon. Now, O Lord, I speak and invoke, O Lord God, the blessing of your word, O Lord God, to each one of us, Lord God. Let it be upon us, O Lord God. Let the blessing of your word, O Lord God, as we hear your word, O Lord God, and as we ponder, study, meditate upon your word, O Lord God. And Lord, after, O Lord God, meditating, pondering upon your word, O Lord God, Lord, ipamuhay po namin ito, Panginoon. So that, Lord, the blessing, O Lord God, of your word, tatanggapin po namin, Panginoon, sa aming mga buhay. Patatagin niyo po ang aming pananampalataya, Panginoon. Bless mo kami, Panginoon. Dagdagan mo ang aming pananampalataya, Panginoon, sa mga panahon na ito at sa darating na panahon, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa pangalan po ni Jesus. Amen. Hallelujah. Ako po na po tayo sa habang tayo ay naghahanda ng ating tithes and offering. Salamat, Pastor Odi, sa napakagandang mensahe. Punong-puno, busog na busog tayo sa paalala, sa reminder, no? For us to be faithful. Talagang, alam nyo, sabi nga, ang ating daw faith ay natitest. Hindi sa congregation, sa gitna ng mga mananampalataya, kundi sa gitna ng mga taong hindi mananampalataya. Doon natitest yung ating faith. Lalo na sa mga nagtatrabaho, sa mga estudyante, no? Lalo na kung, sabi nga, yung peer pressure, no? Kaya paalala lang sa mga kabataan, kapag tayo ay nadadala nila, kasi na tayo makadala, no? At nadadala tayo, nawawala yung ating faith, no? Sabihin mo, faithfulness pa more. Kailangan manatili tayong faithful, no? Huwag tayong bumigay. Naway, manatili tayong matatag, no? Amen, amen. So, nakahanda na po ba yung ating tithes and offering? Papanalangin po natin. Hallelujah. Thank you, Lord. Panginoon, kami po ay nagpapasalamat sa inyo, sa inyong mensahe sa umagang ito. Lord, thank you, Father, for reminding us once more, O Lord God, about our faithfulness to you, Lord.
Keep us faithful, Father, in whatever we do, Lord God. Kami man po, Lord, ay nasa labas. O God, ay panatilihin po ninyo kaming matatag, Panginoon, sa aming pananampalataya. Kung kami ay nasusubok, Panginoon, ang aming pananampalataya, O Lord God, huwag niyo pong hayaan na kami ay maagaw ng kaaway, Panginoon. Keep us steadfast, Father, and faithful, Father. Amen. Lord, dinadalangin din po namin ang mga tithes and offering na aming ipagkakaloob ngayon, Lord God. Salamat po sa trabaho, salamat po sa negosyo. Salamat, Panginoon, sa provision nyo, Panginoon, na patuloy niyong binibigay at pinapadaloy sa aming buhay. Lord, sa aming pagbabalik na ito ng aming ikapo at kaloob, Lord, nawa ay patuloy namin kayo maluwalhati, Panginoon. Ito po'y tanda, Panginoon, ng isa sa mga katapatan na aming pagkakaloob na ito, Panginoon. Pagparahan mo po, Lord, ang mga perang ito na aming ibibigay, Lord, tunay nga, O God, ay magamit po ito para sa inyong kapurihan, para sa inyong ubasan, O Lord God, para sa inyong kaluwalhatian, O Lord God. Lord Jesus, we thank you and we praise you, Father. In Jesus' name we pray. Amen. Tayo po'y makakapagbigay na praise God. Meron po tayong mga ilang panawagan bago po natin i-close ang ating gawain. Pro, please remain after the service. Meron kayong short meeting after the service. Pro. And meron pong prayer request. Although kanina naipanalangin na natin to, may prayer request si Gigi, Sister Gigi Solano, para sa complete recovery and healing kay Maverick Solano, ang kanyang anak. At panalangin din po natin yung normal result, favorable result ng kanyang cranial CT scan with contrast. Bukas po yung gagawin. Para po doon sa hindi nakaabot kanina sa aming prayer, isama na lang po natin at sana isama niyo rin po yung aking kabiyak. Siya po ay wala dito ngayon. Meron po siyang maraming allergies sa kanyang katawan. Salamat po. Okay, so papanalangin po natin may aalis na papuntang Myanmar si Sister Cory and si Teacher Fe. Andiyan po ba sila? Para hilingan po natin si Pastor Mike na ipanalangin sila. Atin po ito ng ating kamay sa ating mga lingkod na ito. Panginoon, nagpapasalamat kami sa bawat bukas na pintuan na binibigay mo para sa amin upang aming lakaran, Panginoon. Mga pagkakataon upang magamit mo ang bawat isa. Salamat po, Panginoon, sa dalawang lingkod mo ito, Panginoon, kay Sister Cory, kay Teacher Fe.
Lord, na sila ay inyong ginagamit sa maraming pagkakataon, Lord God. At pagbungahin mo ang kanilang pagtungo sa Myanmar, ganun rin sa pagtagpo nila kay Pastor Edwin at kay Pastora Linda. Lord, magbunga sila, pagtagumpay mo sila, at ang iyong pag-iingat ay patuloy mo igagawad sa kanila, Panginoon, Lord. Maranasan nila ang inyong proteksyon, ang inyong probisyon, ang inyong pagsama, Lord, na tunay nga na ikaw ang Diyos na makapangyarihan, Lord. Natagubilin po namin ang kanilang pagbabiyahe na ito, Panginoon. Bigyan mo ng pagtatagumpay at sa inyo po namin kinukumit ang lahat ng ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige. Tayo po'y tumayo at magtatapos na po tayo ng ating gawain. Tatawagan ko po si Pastor Odi para sa benediction ng Bago po ang closing prayer, so muli itaas natin ang Maverick. Si Maverick Solano ng Area 4. Pag-pray natin yung full recovery at healing ni Maverick. Panginoon, tinataas po namin sa iyo si Maverick Solano at amin pong hiningi, Panginoon, ang blessing ng iyong healing, Panginoon, sa kanyang buhay, Panginoon. Dalangin namin, Panginoon, yung gagawin pong test o laboratory sa kanya, Panginoon. Dalangin po namin, Panginoon, na wala pong anumang magiging negative po ang result, Panginoon, para, Panginoon, sa nangyari sa kanya, Panginoon. Kami nagtitiwala, Panginoon, na kayo'y makapangyarihan. At ang kapangyarihan ito, wala man siya rito, naroon man siya sa banig ng karamdaman, Lord, abutin niyo po siya ng inyong kagalingan, ng inyong kamay na nagpapagaling, sapagkat kami nanampalataya para sa kanyang kagalingan sa pangalan ni Jesus. Maraming salamat, Panginoon, sa oras nito, Panginoon. Ikaw ay aming dinedeclare, Panginoon. Ikaw ang aming Panginoon. Ikaw ang aming Hari, Panginoon. Now to Him who is able to keep you from stumbling and to present you faultless before the presence of His glory with exceeding joy.